I am Maria Luisa Piamonte. I am 16 years old and I am an SC student at MOX. And I am also the band majorette of MOX since 2024 to 2026. So, before, I've always been told by my mom na ang high school journey na ako would be most memorable. So, of course, I really thought na, ang high school journey na ako would be just like fun and games lang, like it's all about good grades and having fun lang. But then I joined high school life na experiencing na sleepless nights, dugay makaulay, a lot of practices. But things started to change in my life during grade 8 when I won Miss Intramurals 2023. That is an experience na wala yun ako na-expect that I would win. Of course, I have so many beautiful ladies against me and I can really look up to them. Then, right after that, the MOX moderator, si Sir Magsakay, hi Sir Ab, he also told me na since I won Miss Intramurals, he would ask me na if pwede ba nga ako mag-hold sa banner during Higalay Parade 2024. So that's why kana ito sa akong self na ang carry or siguro na siya na kuan kay Igor ako mag-hold ng banner. Then right after that, na during the start ng ang parade, giduulan ko sa amo ang trainer which is Sir Scott. Then he told me na if I'm interested in band, and of course, I was thinking na ilang position is, I thought maybe majorette lang, but then when I started to join the practices, dito din ko naka-realize na hala, bang majorette din ang gikan sa kuha, which is, I am so shocked on ang position. I am happy also, but then I have since nga medyo doubtful ko sa myself because also it is really such a huge honor and such a pressure to carry your school and to also help your school win in those competitions. And for me, is it really fair pud sa uban since I am an outsider Mongol and I'm not a part of the band before Palanggol. I've started my band journey during grade 9 because as an SE student, one of the most disregarded or discouraged thing about us is bawal may mag-apil-apil of extracurricular as it could cost you your academics. But I have taken the challenge because not only nga gusto ko maka-experience again because I am a band member at elementary, but also I want to bring my school since I have commemorate atong na-answer na ako atong grade 8 sa intramurals when they asked me on should I win Miss Intramurals and what should the school expect from me. I guess kato siyang answer. I think it was just an answer for that moment, but I didn't realize na my answer I would uphold to that and I would give my all and live up to that. So that's why I joined the band majorette thingy. Probably my most memorable thing about my journey is not just those that I have fun with my classmates, with my bandmates, but those times that I have struggled on my hardships during high school. I think it is one of the most memorable because I could see myself not only struggling my schedule, wherein for morning, mag-attend to classes, and when there's competition na I would have to join practices pag-afternoon right after. Then after that, as makaulit na ako sa house, kanang gabi na, but instead of resting, dapat din ko yung mga activities that makatulog na ko na like gabi na rin siya. And even though my body tells me nga I should rest, I'm always giving my best para sa akong academics and para po sa ako ang band. And I think it's memorable to me nga there are times na kanang magsakit ko, maka-experience ko kanang pain, pero padayon lang yapon for my goals and purpose ko na ako para sa school. And it's really memorable to me na my classmates would always tell me na money mo kapason pag there are times nga maka-miss ko classes because I have practices either on journalism or sa band. My classmates would always tell me na ay, kanina mong i-apas and my teachers, although
not only nga mag-teach sila sa kuha, but they also are very understandable. They would tell me na, oh, it's okay, you can catch up naman. And they would be so understanding to me, which is very memorable sa kuha nga. Even though nga I have reached na layo na siya nga journey, and even though nanak yung mga hardships, they're still at my side na mag-support sa kuha. And not only that, I have my mom by my side. And although kakita na ako nga usahay, wala ako sa house, and dugay na ako makauli sa house, there are also times na siya na lang ang mag-hold up sa responsibility sa house, but she's still very patient with me and always understand my situation. That's why I'm very happy, and also I'm very thankful for them. And they are one of the most that made my high school journey memorable. I think the most lesson nga akong na-learn sa akong self is from my teacher. She would always advise me to try and reach opportunities, but to also choose what opportunities are what's best for you or what's for you. That's when I realized na ako nga, not only na should I participate, because na-encourage ko on atong pagkadaog ako sa Miss Intramurals na when I participate, I could make also I could make people happy, I could make my family happy, and also support them. And another thing that I've learned sa band is what you practice is what you will perform. This is one of the quotes nga ginaingon din sa mga ni Sir Scott, wherein every time mag-practice ko, I would always try to give my best in practices. I would always try to smile, even if hagod na kayo, even if sige nagbalik-balik sa mga practices, but still, you always give your best in practices. Because once makabot na ka dito sa part wherein nanam sa competitions, for me, sa mga competitions na ko or parades, kanang imong hang na-learn, it will just go smoothly and it will flow naturally sa imo since you've already practiced. So, not only that, na-realize na ko I should try and reach for opportunities, but to also choose opportunities. Because since I have experienced so much struggle sa akong high school life, I realized na dili ra day dapat nga ihatag na ko akong all, and dili ra day dapat nga mag-appeal lang ko sa whiskey bunsa. I really need to reserve something for myself and to also give myself a rest and give myself some moment para dili lang ako ma-hurt akong energy. And to also spend time with sa ako ang family and friends. Hello everyone! Ako na yung makeup artist ni Luisa. So ang story ani, para short lang siya, is tingani ni siya. During sa Mr. and Miss Intram sa MOOCs in 2023, ako ang chairman of the board of judges. And then during sa ilahang na kanang competition, dito siya giheld sa Pilay Sports Center. Karon kini si Luisa atong time is grade 8 pa siya, niwang kaayo, tapos dili ka paso, tapos dili na ko makita, actually gwapa siya, pero dili na ko makita ang iyang beauty tungod kay hayag kaayo 8 AM nag-start ang among call time. So mga 9 AM mo na pa panggawas. So ang adlaw is nasa mga tubangan. So sila naabot sa mga tubangan, so murag na sa ligtan yun. Karon ang akong judges nga ang tulong mi ka judge, isa ko babae, then isa lalaki ako dayon ang chairman of the board. Ang lalaki nga judge, niingon siya sa ako nga, tita, tanawa nila ang grade 8, guwapa lagi siya. So lalaki man siya, siya kita nakakita sa kaguhapa, di ba, kaya lalaki mo siya. Karon, iguhap, bitaon na ako, putanan ako nga. Putanan, di na ginagawa ako maklaro, tapos as a makeup artist, as a mentor, as a beauty queen maker, makita din mo ang tao na yung potential pag abot sa kanang yang sa stage presence niya, ingana gina siya. Tapos pagtanan ako sa iya, hindi siya pumasok. Diyos ko. Mo yung una nakita sa iya. Ayon, pag-ingon sa judge, malaki nga, gwapa siya, dito ko na intriga sa iya, sa sunod nila nga exposure, ako siya kitanaw, dili ko na ko siya makita. Karon, pag-abot sa ilang Q&A portion,
tungod kinakanaman mi sa sulod sa tent, niya sila naa sa gawas, hayag kaayo, dili na ako makita. Ginaglang beauty, grabe gid kaayo. Tungod sa yun ka 9 AM na init kaayo. Dayon, gi-instructional na ko si Sir Neil ang ilahang kuan kining pageant director na ipasulod sila sa tent sa ilahang kiyon para makita na ulang mga ano, makita na ulang ano. So dito na, pagsulod, dito na ako nakita. Dayon, kita na ko na siya yung potential. Although ato nga time, di mo siya pagulong pumasok, pero matrain man. And then, ang pag-deliver niya sa iyang answer, dito na ko siya nakita na naging siya potential, ang pedigree niya, kabalo kung ma-bright siya. And then, plus points kita niya, nakita kita ko, pag doon niya, nakita kita ko, hindi siya, kung ako makamika ka ni Guapa ni siya, child. Pero, nga nagyan, ako na ko, nakita ako sa iyang na siya potential. So dito, nagsugo lang ang mga pag-uban. Kaya ako man dayon ang official makeup artist sa MOOCs para sa mudaan. So, katong first runner-up kong siya, may akong gimikapan sa mudaan. Pagkabot sa mudaan, sila duha akong gatiman, nakadaog siya ang first runner-up o ang katong yang kauban nga katong MOOCs mo second runner-up. So sila duha karga, tulo ra na ha, champion first o second. So karga sila duha. So sad lang, wala di NMRA, wala regional. So okay lang to siya. Dito nagsugod ang journey. Tapos, nakakuan jud ko nga si Maria, dako ko siya potential. Nakita ko na ko sa iya ato pa lang sa kanang kuan. So, nagtawag sa akong pageant director si Sir Roniel, coach man na siya sa pageant kida sa MOOCs. Ningon siya sa mga Erika, gusto din po ako ni Sir M, ang moderator sa banda sa MOOCs, si Maria as band mother. Karon, kabalo ko nga si Maria na siya sa kuan na section, wala siya sa band section. Na siya sa kanang competitive yung section po. So, pangutan na siya, sir, kung okay ba sa iya ha, kaya ba niya sa iyang schedule. Kung kaya niya, go po kuan na kay naamo siya sa potential. So dito na dayon, nag-ingon si sir, nag-consult si sir sa ako, nag-consult si sir sa iyang mama, tapos nag-story ko si sa iya, so dagan ang i-consult. Para kung unsa man gani di ko sa basta ang banda, busy mo ko sa tanan, ay time nga dili mo gud makuha ang iya ha, mga schedule. So kay dato dayon, nagsugod na dayon ang opportunity. Dayon, ato dayon sa higal ay dito dayon siya nag-viral siya, ato siya sa as a band mother sa MOOCs. So, actually, this is my second time na nag-make up sa band mother sa MOOCs na nag-viral. Kaya during sa time ni Kia, si Kia Mendez, kanyempi, na band mother ko siya ito siya na time, nag-viral ko ito siya ito na time sa iyang pagka-band mother. So, kuan kayo ang kuan ni Maria. Kabalo ko dagan taas pa siya potential. Dayon dagan kay mangutana pila iyang edad kay actually mo make-upan mo si Maria. Dili siya older siya sa iyang age tanawon. Bago pag siya nag-16 atong February 17 pa siya nag-16. So bata pag kistanan siya. So dagan giningon niya, ipapil na ko siya upuan, ipapil na ko siya ng maabot rin gina ang time. Hopefully maabot rin gina anak. So 16 years old pa siya. Kaya dagan nag-ingon nga anak kuan kay siya kung make-upan siya. Pero kung inyo nang makita si Maria sa personal, mawala di ka bata in siya. Labi na maka kuan siya uniform siya atong MOOCs niya nga uniform, bata in siya tan-aw. So ingana. So I am so thankful nga kanang mo'y nagwasa ng make-up at the same time mag-handler sa iyaha kay iyahang mama man na manager. Actually, ano pag mahitabo, iyang mama mo confide po sa ako kay during na viral si Maria, dagan naging kakuha sa iyaha ng mga local businesses din sa Cagayan de Oro para mag-model or mag-aka ng buwan, may mo siyang ambassador. So, first time ato ang nag-ambassador siya is katong sa SM kay ang mga marketing sa SM kay ilaman ako masukin ako sa makeup. Ikuha siya para sa opening sa kining Christmas buwan sa SM. So mo tong first time din niya nga murag ako kay nagi PF adto. Tapos ako gid ang PF adto. So si Mami na-confide sa ako kay kuha naman kay ko sa pag-abutan na kay ko sa daganan ako na handle ng mga kanang candidates so kuan so kana nakita ko. So I'm so happy nga si Maria kining bukutan di siya makita. Kung makita ninyo si Maria sa bisan asa diya sa asa nga lugar, diya sa mall kuan. Actually maulaw gid siya. Piling nang makita ninyo murag sa among mga video sa iyang mama kay vlogger mo iyang mama o sa akong video makita ninyo nga feeling ka nang kuan na kay siya sa camera. Pero dili masuko ni siya videohan.
Pag kinamanahan niya siya, manana, dili lang niya mapan, dili siya gusto na, dili man niya masuko, maulaw siya, nga mahimo siyang center of the attraction. Kabalo ka sa iyang mga picture niya sa ilang mga klase sa ilang narcissistic good. Pero maminti ka, di siya gusto nga naa siya sa spotlight na system kay amot niya nga nung maulaw siya nga video-videohan. Then, isa po na kumakuan sa kanang mga nag-support sa iya pati nga siguro mo, every time mo itag na mo siya sa amuhang mga post o i-click ninyo ang iyahang account, abot niyo sa account, wala siya i-post sa isa. Like, a month ago na lang, piladugay na kasatanan dito. Kay wala pag siya, dili siya conscious sa social media. Ang iyang social media niya is TikTok lang. O di lang ko magsaba sa TikTok niya, kaya gusto lang niya nga private pa din siya. Na siya TikTok account, pero dili ko magsaba kay gusto niya nga private lang yung account. Gusto niya nga, dili siya kana ng sama ko niya. Kay kami, kaya nga mo ko nang nahitabo. Pagka-viral niya, daghan niya nagkuha sa iyaha ang mga local businesses para ambassadress. Then, ang mahitabuan ni, kung mahimpuan siyang ambassadress, na ay mga kuan kay deal man na, naman ay deal, naman ay mga contract, naman himuon, naman kanang kuan siya, exchange deal man na siya. O, naman mga kuan, kung sa'y buhaton nga, himuon siyang ambassadress. So, dili man siya ka-post, muna nga, ang ihang mama, as a vlogger, mo permanti mag-post. So, ako po, mag-post food ko, pang-mentions man, para ma-compensate ang mga nagkuha sa iyahang ambassadress. So, ingana na siya, kasi matingala mo sa iyaha kay nakalumot ang good ko nga, sa monks daw, daga nag-ingon nga, straight na daw kuno siya, dinalog siya magbali-bali, nagdako na daw kuno iyahang ulo, which is dili gid siya tinuod. Kasi Maria, bisan kinsa naman, ikaw karon nay magtawag sa imo ana, mawala ka kailawa, dili mo kailawa, mawala ba ya ka nga, smile easy ka sa tanan. So, kana siya, mutando na siya, pero it doesn't mean nga na in-restrict siya, wala, maulaw lang din siya. Ulaw lang ni siya, ingani ni siya. Dahil katugaling ko ay katong time sa kanang iyahang first yun nga major niya nga budget is katong ang mudaa, which is kuan man to provincial level. Kinukuha ang iyang Q&A kung mag-practice ni hina, yun ka iyahang tibo, hina, yun ka sa tanan, ko yun. Ang final question, hina, yun ka sa tanan, di mo kukula na doon mo nga first and earth, because kanto niya na right now, tali siya. Hina yun ka sa tanan, kung makita ko ninyo ang iyahang na may video to, hina yun ang iyahang kanang ang modulation sa iyahang tibo. First time kung pamumuto niya, yun, basta lagi, first time dito niya, and then, during sa mga practices, focus niya sa iyahang pagpasok. Dahil katulad sa, although sa iyang Q&A wala problema kaya ang in-delivery o bright man, so dagan kay siya kanang kuan, ayaw mo siyang deliver ko. Ang kana lagi ang modulation siya ang tingkatong time kay ulawon pa siya. Then, I am so thankful na nakuha siya sa journalism team nga primero unta dito ra unta siya sa Filipino, nga dili pag unta siya anchor. Hangtod na balik siya sa English, niya imbes kay dili siya anchor, nahimo rin siya anchor. So which is para sa ako, mas maayo para sa iya kay mas na-train ang iyahang ka ng pagstorya in front sa camera. Kay ulaw hindi siya. So I'm so thankful, Maria. So nga nilaban ng kita kay murag taas-taas pa mi ang among pag-uyog ani taas-taas pa kay 16 pa man siya. Then ako sa kadaghanan ako na kuanan nga mga kinikuan na kulitan ng mga patches mga model, mga kandidat. Wala gid ko ang dili ko strict sa kanang kuan. Kaya ako kung unsay makaayo sa iya nga mas mo grow pa siya dito ko narang permanente mag-support. So, thank you kaayo sa support para kang Maria na I'm so happy nga humana siya sa iyahang junior high school and then karon sa senior high po siya. And then we'll see and kanang i-wish nato siya good luck para sa iyang grade 11 sa iyang senior high school ang kanang journey. And then daghan kinamutan ng asa siya magkuan school, mahibaw ko nagihapon nato. I-reveal na there is a big reveal about that. So, ayaw mo sige pangutana kang salimuan kung tubag ko yung kay ko. Hindi mo kabalo. Hindi mo siya musabak ng asa. Yung mama di mo sa asa. Hindi mo kabalo. Pero kung pa-enroll siya mo ba sa iya, kasi kabalo na ko. Rita, thank you so much. So, padayon mo kitang support sa atong Maria and I'm so happy nga part ko sa iyang journey. Part ko sa iyang journey, sa iyang life, sa manggaling mo iyang maabot in the future. Thank you so much. Good luck, Maria. Hello
everyone! Ako ni ang mama ni Maria Luisa. Daghan sa ako no kanang comment sa akong comment section. Daghan sa ako kung giunsa na ako pag kuan si Luisa. Giunsa na ako siya pag anak. So wala nakabalo no, single, ginaano no, so nasa ang profile nga, single mom of 3. So being a single mom, of course, dili din na siya, dili din basta-basta mag-atiman ka nga, ikaw lang yun, wala kay kaabag, of course. So nagdako si Luisa nga, kanang, ano man po kanang, married ko dati. So, sa pagdako ni Luisa, naagin na siya na ko ano nga papa yun. Kanang father figure niya, which is akong ex-husband. So, mawag ito siya akong katuwang no, sa pag-atiman ako kay Luisa from gikan pa ko sa buntis na ako, hantod sa pag-anak, hantod sa pagdako niya, hantod nga nag-elementary siya. So, kato nga time, dito namin separate sa akong ex-husband. So, from that time, ako na rin ito nga, ako na lang din atiman sa akong anak. Gikan sa iyang pagka-high school, pagtungtong iya og first year. Siyempre na mga manghod si ate, siyempre tulo sila akong huna-hunaon niya. Kanang grabe gid siya ka-lisod, pero with the help, wala kitay laing kuan, wala kitay laing madang panong nga. Kanang naanat ta sa kalisdanan, wala kitay laing dampan, kanang mag-ampo lang kita, mag-pray lang kita permi nga. Baby pa si Ate Wiz, since pa sa, nag-ano pa ko sa iya kanang, buntis ako. Grabe jud ko ka prayerful. Maura gid na. Mao gid ako gitulo sa akong mga anak nga. Ate, dili ba kita safe per me? Hindi ta ka sure sa mahitabo. So, para mas safe kita sa atong self, prayer gid ate. Mao gid na per me akong kuan sa iya nga. Sugod na nga busy na kayo si Ate Wiz. So, mautumatay nga sa kuha na siya sa pagtungtong na niya o high school. So dito magod kay grabe ka hectic dito kayo ang sked kanang kuan grabe kay siya ka busy gid kanang syempre kay stay class. So kuan di kayo na siya kanang mag-apas sa grades gid bitaw na sila kay siyempre, ang iyang mga classmates, mga kuan kayo, mga achievers. So, dito ko, katunga time, grabe dito ka busy sa TV. So, ako kanang, kuan na siya, kanang gabiin na siya, halos gabiin, hindi siya gauli bitaw, mga 8 to 9 p.m. So, pag-uli niya, grabe na kayo ka, late na kayo, tapos ayaw pa siya rin magkaon. So, ako, kanang, todo support lang yun ko. Miski man ka nang grabe na ko ka worry na kahit ko sa iya. Pero, syempre, kita nga mag-support kami kita purpose itong anak kung sa ilang gusto. So, ako sa balay, kanang mag-prepare na gipudaan nga kani sa Ate Wiz, late siya. So, prepare na daan sa food, sa iyang, kanang, of course, iyang vitamins. Morning pa lang daan, ako gina siyang mumata na siya mga 5 p.m. So, mata na mi ana, sa ino kami mumata. And then, so nakapabaya ko ka ng gamay na ko'y toddler, and then 9 years old. So, buntag hindi sa'yo magmata na mga 4:30, 5 a.m. So, mata na mi ana. And then, prepare na sa food, magluto, niya sa activities, mag-isip na kayo na siya sa prepare sa self. So, mauna na ako siyang, at ibang ginako na siya sa iyang food, kailangan, healthy yung ang yan gina-make sure na ako kay. Siyempre, grabe biya ka, grabe siya ka, busy siya life, busy siya sa iyang school. And then, so dapat, ato din i-prepare ang food sa iya is healthy din ka para maka-sustain yun
makasustain din sa iya hantod nga hantod gabi and then so mao to pagkagabi makaulit siya late na kaayo so ako worry na kaayo sa balay magsige lagi ko update sa iya nga asa ka na so kabaligid si Ate Luisa nga sige lagi ko update sa iya kung asa siya kadulong and then sumoto pagka grade 8 na niya katong na kuha na siya na Miss Entrance so dito nagsugod na hantod nag-band majorette na siya so dito gid kanang grabe na dito nag-apil na siya og band major kay medyo lingkuha na gid ang iyang schedule grabe na gid ka busy and then nag-apil na gid siya og journalism so dito na gid na worry na gid ko sa iya kay kanang grabe na gid ka late so grabe na gid ka late iyang pag-uli, sumalik, uli na siya mga 9 or 10 p.m. And then, sa dili pa siya makakaon. So, andaman pa na ko siya food. Tapos, kanang pag-uli niya, pa na siya, kanang Siyempre, na pa na siya yung mga assignments, mga homeworks. So, iya pa ng buhaton. So, ako magsige na gyud ko kanang, magsige na magyawang din sa iya. Kada gabi magsiyog gawin siya niyo sa kapuyo na siya kay kanang dapat pasadaan na lang ko siya kay wag daw siya mahimo so ako dito ang ako rin yung mabuhat is support lang yung gusto mong anak niya grabe sige rin yung gampong nga kanang makasugapod rabi tayo din siya kanang human rin niya ang tanan nagdako siya nga kanang dili para sa uban nga provided yung kaayo tanan sa ilang kanang parents, kanang kung say gusto nila mahatag. So dili siya yung anak kay syempre tulungan sila kay igsoon, so dapat ako sa gami kanang i-balance sa ginako ko nga pwede ba na ako ni mahatag. So kung dili ako siya mahatag, ako po i-explain kay Ate Luisa na kanang dili sagit pa niya, dili pag yun na mapalit. So sige lang na puhon ato rin yung provide rin ako ng mag-isip. So, mo to guys, nga thankful po kay si Luisa, man po siya, dili po siya para sa uban bata nga, ang gusto matuman yun bitaw. So, dili siya yung magkuhan na yun siya, mas okay sa iya nga, mas dili ko magproblema. Murag nga na siya nga bata, mas okay sa iya nga, di ko magproblema nga. Ayun na lang good. Ayun na lang, okay na bang good. Pero kanang kabalo ko nga need na dyan kayo niya, ako gano'n siyang panitamutan na mahatag din ako sa iya. Ako wala ko nga mga single mom nga nihagin po pero sa akong experience. Dili magidlalim no, pero wala imposible yun kung isalig yun mo tanan sa Ginoo. Maori na siya, be prayerful, pray without ceasing. So, dili imposible yun. Maori na akong maingon, dili imposible. Why imposible sa Ginoo yun? Kung sa imong gusto, kung paano gina sa imo ha, ihatag gina sa Ginoo. Wala man gyud ko na-expect nga maingani si Ate Luis nga. Ingani, musikat siya, ingani nga magdako siya nga, wala ko na na-expect, ingani ko siya kagwapa siya. Support lang ito sa atong anak mo sa ilang gusto. And then, atiman lang ito sa ila. Atiman, kay wala man gina sila ilaing kuan kanang masaligan kita raman yun nga ginikanan. Especially kita nga mama kita. So, maura to guys. Thank you kayo sa pagpaminaw sa amo story. Fun fact, ako mga OA din na. We don't select Okay topic. na siya, gusto rin na siya, na maghilak-hilak. Ako din masanon. So there are a lot of young girls like me nga mag-PM sa ako ang like they say nga, Ate, congratulations, Ate, you're really my idol. Where in fact nga, every time nga mabasa na ko ilang messages, I would always be emotional sa ilang messages kay I would
kanang makastop ko and think bitaw nga, ay naa yung mga people nga look up sa ako, especially those young women nga pareha ba sa ako. And what I always said in my mind nga, to always risk it all. If you have dreams and you want to pursue them, it always takes a risk. Kaya nga naman good kay, once you take a risk, it could be just two options. It could be nga, you can reach that opportunity or there are other opportunities what's best for you. Rather than if dili na nimo i-reach yung goal, which is mas dapat na yun ng chance nga dili na nimo siya ma-uphold. And to always try to reach up your dreams, try to think of what is my purpose really in life, what is my goal. Don't just think na, ay dapat miingani ko ani nga person or I should be like her. Think of you should be like you or you should be your future self nga not only nga kanang makaserve kag purpose in the community but to also serve purpose on yourself, for your family, and for your friends. Although my journey at MOGS may have come to an end, although I am signing off as MOGS band major, I am really thankful for all the support that you have given me, especially not only to my teachers, my friends, my family, but also to you supporters. And one thing that I could give off as a message to the future band majorette, please do and please be patient with our band members and just give them the encouragement and the kindness and the heart and always understand them. And so also to my band members, please don't give your new band majorette a hard time. And I really know that MOGS wouldn't just end in its journey. I know nga more winnings pa to come for MOGS, and not only sa MOGS Remenlar but also sa mga other opportunities pa sa MOGS. And I may have started MOGS not feeling of it as like my home, but throughout my 4 years journey sa MOGS, it really felt like a home. The good opportunities it gave me not only support, but it also helped me to learn my knowledge or to gain knowledge, gain skills, and to also help my family financially. And one thing or my last message that I could give is to my supporters is thank you for always being there for me. Thank you for watching me even though makita lang ko niya sa screen. And I think more opportunities will come for me for my senior year to college years. For anyone who's asking me what is more to my journey, I'm still learning from it. Kung sa pa may opportunities to come, that maybe pageants, modelings, or other things may happen in God's will. But one thing's for sure, I'm still going to do my best. I'm still going to achieve more through my journey, and I'm still learning in my journey. And one thing that I could surely say is thank you MOGS for being there for me. Thank you for shaping me to who I am today. So,